ilaw mo. Lahat, pati headlight. Bukas yan lahat, pati headlight. Yan mo. Ilaw mo. Ilaw mo. Pati headlight bukas. Okay. Kaya mo lang. Yan mo, lakas mag-charge. 13 pa rin. 13.1. Pag na-revolution mo, ano mo nga, pindutin mo nga yung ano mo, preno mo. Sige, bitaw mo, preno. Preno. So mga ka-riders, ang uumpisahan natin tanggalin ay yung ating crankcase cover ng ating motor, no? Ang ating ipo-full wave ay Honda Wave 100. So tatanggalin muna natin tong side na to, itong malapit sa ating gear shifting, no? Itong crankcase na to, tatanggalin natin siya para makita natin yung kanyang stator, no? Ang gagamitin natin dyan na range, na socket range ay 8mm para matanggal siya at ma-i-open. So, tanggalin muna natin mga ka-riders. So, ayan mga ka-riders, habang tinatanggal natin yung ating crankcase cover, at kung bago nga pala ikaw sa channel na to, huwag mong kakalimutan na mag-share, mag-like at mag-subscribe kay Jello Workshop, at pahit na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video ang ating upload, no? At yun lang, pa-support na lang po mga ka-riders. So ayan, tanggalin lang natin. So medyo mahigpit siya, kaya pag first time medyo matigas pa yan, kaya make sure na tanggal lahat yung bolt niya at palu-paluin nyo lang ng rubber hammer, no? Para matanggal siya. So, ayan, natanggal na natin. So, makikita na natin yung kanyang stator coil, no? So, yung nakita nyo yung may mga wire, yun yung stator coil natin, no? So, ang gagawin naman natin dyan sunod, ilalabas natin yung stator coil para mas maganda yung atin pagpo-full wave o pagko-convert ng stator coil natin, no? Para mahinang natin siya ng ayos. Tapos pupunta tayo sa side na to, no? Sa kabilang side kasi nandito yung connector ng ating stator coil, no? Diyan sa block na yan, nakikita nyo yan, yan. Yung ginagalaw natin. Yan. So, ang tatanggalin dyan yung white socket, no? Yung kulay white, ito. Yung white socket yan, yung natanggal na natin. Yan yung connection nagpapunta sa ating stator coil. So, di-disable nyo lang siya para mahugot natin siya. Mailabas natin ng ayos yung ating stator coil. So, ayan, no? Pati yung pin na yun, no, hugutin nyo siya. Basta yung naka-connect sa stator coil, tatanggalin nyo lahat siya. So, ayan na, nakalabas na yung ating stator coil yan. So, gagamit tayo ulit ng 8mm na close range, no, T-range, para matanggal natin siya sa kanyang pinaka-crank. So, dahan-dahan lang kasi huwag nyo susugatan yung mga wire na yan, no, yung mga coil na yan. Huwag nyo susugatan kasi magkukos siya ng grounded, ng ground, no? Pag nagdikit siya sa isa't isa. So, ayan. Medyo masikip lang siya kasi bago pa lang natin kakalasin, kaya diskarte nyo na lang kung paano nyo siya kalasin. So tayo, gamit tayo ng paa para makalas natin siya. Ayan, natanggal na natin yung dalawang bolt, no? So, open na siya. Matatanggal na natin siya. Makakuha na natin. So, tanggalin din natin to, yung sa kanyang pulser. Para walang nakasagabal. So, ayan na siya. Kakalas na siya sa kanyang crankcase. Papakita ko sa inyo. Ayan. So, ayan na yung wire, no? Makikita nyo na yung wire. Yung dalawang mukhang kulay brown na. Ayan na yung white tsaka yellow. So, kaya ganyan yung kulay niya kasi syempre sa init nagkulay brown na siya. So,
Itong part na to, itong tinuturo ko, yan yung white. No? Yan yung starting coil. Tapos ito yung yellow. Yan naman yung ililipat natin dito sa side na to. Yan yung ground, yung makikita nyo yan. Itong dalawang to, pagkokonikin natin siya. So, kailangan natin siyang tanggalin doon. No? Gugupitin natin siya or ikakat natin siya ng cutter. Yan. Katin muna natin ng cutter. Yan. Kailangan dahan-dahan lang, no? Uulitin ko, huwag niyo susugatan yung mga coil. Yung mga wire na yan, yung kulay tanso. Yan, nagupit na natin, yan. So, tanggalin lang natin yun. Hilahin natin konti, tanggalin natin yung pinakadulo para matalupan natin siya. Yan. Yan, tapos balatan lang natin siya ng kapiraso para yun ay kakapit natin doon sa coil, no, ng ground. No, natatanggalin din natin. Yan yung kabilang side. Tapos to, lalagyan natin siya ng LED. So, para mas madikit yung LED nyo, mga ka-riders, no, gumamit kayo ng paste, no? Yung LED paste. Kasi para mas mabilis siyang dumikit yun atin LED. Yan, mabibili naman yan sa mga electronic shop. Tanong nyo lang, meron niyang mga ganyang klaseng LED. So yan, lagyan lang natin siya. Para pag kinapit natin, mas mabilis na natin siyang maididikit. Yung tinuro ko kanina, yun ang puputulin yung dalawa, no? Yung hindi nyo nagagalawin yung white wire. Kung medyo nalilito kayo, i-trace nyo lang siya. Kung saan yung yellow wire tsaka white wire doon sa kanyang connection sa socket. So, ayan na. Naputol na rin natin yung pinaka-ground niya, itong kabila. So, pinasukan ko lang siya ng shrinkable tube. Para mas maganda kasi kung shrinkable tube ang gagamitin mo at hindi tape. Kung tape naman, idikit nyo siya mabuti tapos lagyan yung cable tie. So, ayan, pagdidikitin natin itong dalawang to. Hihinangin natin siya. Yung coil na galing sa ground, gugupitin natin siya. Tapos, itong kulay yellow, gugupitin rin natin siya sa kinakabitan ng ating mga coil. No? Yung pinaka-housing niya, yung silang dalawa, sila ang pagdidikitin natin. Lagyan natin siya ng LED para mas mabilis siyang maidikit. Connect lang natin to. So, medyo hindi naman mahirap, no? Medyo kailangan ng konting pasyensya kasi kailangan dikit na dikit siya para hindi siya matanggal, no? Kasi pag natanggal to, so magkakaroon ng problema yung atin full wave. Yung pagpo-full wave natin. Kailangan natin ulit siyang kalasin. So, kaya konting tiyaga, konting pasyensya para sa sa ikagaganda ng ating paggagawa, no? So, sa ating pagpo-full wave. Tsaka mga ka-riders, lagi nyong tatandaan pag gumagawa kayo ng about sa wiring, lagi nyo siyang i-double check, no? Bago nyo siya i-testing. Subukan nyo siya. Hindi pala subukan, sorry. Check nyo siya mabuti kung tama ba yung connection nyo, no? Tapos, wala bang loose connection, nalagyan nyo ba siya talaga ng cover, para walang maging aberya, no? Kapag nananakbo na tayo or kapag pinaandar na natin yung motor. So, medyo nahihirapan tayo idikit, no? Sabi ko nga, hindi mahirap, pero nahihirapan tayo. So, kasi, mag-isa lang tayo, walang hahawak, tapos wala rin naman tayong holder, no? Yan. Kaya, tsaka kasi medyo maigsi na siya. Hindi ko na siya kasi in-additional ng wire, kasi abot naman, pag in-additional natin ng wire, kapiraso lang naman ilalagay natin, kaya hinila na lang natin siya para mag-abot siya. So, hindi, yan, medyo nawawala tayo sa focus ng ating camera. Pero yan, dalawa lang yung ipagdidikit nyo, mga riders. Tsaka nag-lolo ko na yung charging ng kanya. Pag nadikit nyo yan, i-tape nyo na, tapos lagyan nyo ng cable tie para hindi matanggal yung tape. Kasi yung tape, natatanggal siya kapag nababasya siya ng langis. So, pero kung mas maganda, kung may shrinkable tube kayo, or heat shrink na tinatawag, mas mabuti, mas madali siya ang gamitin. Tsaka mas matibay siya. So, yan, ito, yung kulay itim na to. So, yan, cover na natin siya.
Ayusin lang natin pagkaka-cover kasi para hindi magkaroon ng grounded sa ibang part ng atin stator coil or sa housing ng atin stator coil. Hilahin na natin siya, no? Ayaw kumapit ng atin ayaw kumapit ng atin shinkable tube kasi medyo yung makapal yung ating pagkakalagay ng LED. So, diskartehan na lang natin. Yan. So, dumadaplis-daplis pa mga ka-riders yan. Ulitin ko, no, kapag nakikita nyo, ginagamitan ko siya ng cutter, no, magdadahan-dahan kayo kasi baka masugatan nyo yun ibang part ng coil. Kaya yun iba nakikita, ginagamitan ko ng cutter, sabi nila mali, pero nasa paggagawa mo na naman, kaya kailangan dahan-dahan lang. Siyempre. Kumbaga sa inyo, diskarte nyo rin kung anong inyong gagamitin. No? Ayan, so naipasok na natin. So, naka-cover na siya ng maayos. Yun. Okay. Cover na siya. So, wala nang ground na ilalabas yan. Tapos yan, initan nyo lang siya. Para lang mag-shrink siya. No? Kaya siya tinawag na shrinkable tube. O nga pala mga ka-riders, ang pag-full wave, hindi ito nangangahulugan na, hindi ka na malolobat ha. Kasi iba, sabi pag full wave ka na, hindi ka na malolobat. So, ayan, no. Lilinisin na natin siya para yung mga dumi-dumi at saka yung mga excess na LED matanggal natin. So, meron kasi akong compressor kaya hangin. No, kung wala naman kayo, linisan nyo lang siya. Pwedeng hipan nyo, no. Takip lang kayo ng mata, baka kayo mapuwing. Mahirap na, mas mahirap yun. So, okay na. Naidikit na natin yung yellow wire at saka yung ground ng atin stator coil. So, lilipat na tayo sa pagwawiring ng atin regulator. So, okay na yan. Ibalik nyo na siya ulit sa dati. Fix nyo na siya ulit kung paano nyo siya kinalas. No, ganun nyo. Ayan. Ayan yung white wire. Ito yung ground na pinutol natin na dinikit natin sa yellow wire. So, ayan. Okay na siya. Ayan. Dito na tayo sa atin pagwawire ng regulator. So, alisin na natin tong stock regulator ng ating motor. No? Ulitin ko, ang ating motor ay Honda Wave 100. So, medyo luma na siyang motor pero good condition pa rin siya. So, tanggalin natin tong kanyang regulator. Yan. Itong makikita nyong kulay itim sa taas, yan tatanggalin natin. No? So, medyo matigas siyang tanggalin kasi nakaharang yung kanyang pairings. No? Yung kanyang inner pairings nakaharang doon. Diskarte lang din at tiyaga yan. So natanggal na natin, ibabalik naman natin yung kanyang ipapalit natin na regulator, tong 5-pin rectifier regulator, no. Kasi papalitan natin siya ng pang full wave na yung ating stator coil. Kailangan din full wave yung ating regulator. So ayan, kakabit natin siya doon sa pinagtanggalan natin. So nakita nyo, open yung wire, no. Wala siyang socket, no? Mamaya makikita nyo kung paano natin ilagay yung socket niya at yung connection niya. So, ito na yung atin connection ng atin stator, no? Stator coil. So, ilalabas na natin dyan yung kulay yellow tsaka kulay white sa pinakasakit yung kulay puti. Yung nakikita nyo puti yan, ilalabas na natin dyan yung kulay yellow tsaka white na galing sa stator coil natin. No? Ilalabas natin sa socket. Sungkitin nyo lang siya, tapos labas nyo. So, duduktungan naman natin siya ng wire, no? Duduktungan natin ng wire yun hanggang umabot dun sa atin regulator, rectifier, no? Dalawang wire, yung kulay white tsaka yung kulay yellow. Yan. So, gamit tayo ng yellow wire para sa yellow.
sila nanalo sa pustahan ng Ismail. May pustahan ng Ismail. Nga pala, kung hindi ka pa naka-subscribe, subscribe na lang kayo kay Jello Workshop at pahit ng notification bell para updated tayo sa mga bagong video ang ating ina-upload. So, yun lang, support niyo po ako mga ka-riders. At kung may mga katanungan kayo, pwede kayong mag-comment sa ating comment box. Tapos kapag may time po tayo, binabasa natin yan at nagre-reply tayo. No? Marami na rin tayong mga natulungan at mga nasagot na mga tanong ng ating kapwa ka-riders. No? Tapos sa mga haters naman at yung mga ating basher, ride safe pa rin sa inyo at nakakatulong po yung inyong mga comment at mas pinapaganda natin at inaayos natin yung ating mga video. No? Salamat pa rin sa inyo. No? Tapos yan, tape lang natin siya mabuti. Uulitin ko, kailangan maganda yung pagkakatape, yung pagkakakover ng atin mga wire kasi kuryente yan. So, bawal siya magdikit sa isa't isa, yung negative at positive. Magkukos siya ng spark. Spark magkukos ng apoy. No? So, apoy, masusunog yung motor. Kaya, i-cover nyo mabuti. Okay na yung ating yellow wire. Yung white wire naman ang ating isusunod. Lalagyan rin natin siya ng white wire. So, kung paano yung gano'ng kahabang yellow wire, ganun din yung white wire para makaabot siya sa ating regulator. May charging naman sarili ang motor. Kaya lang, mahina kasi. Yan, medyo mabagal lang ating pagwa-wire pero sure naman. Kumbaga slowly but surely mga ka-riders. Tipan rin natin siya para walang kawala. Nga pala mga riders, meron na po tayong shop, no? Meron tayong shop, pwede po kayong pumasyal dito, magpa-wiring, general wiring, pa-install ng mga ilaw, alarm, no? Naglalagay tayo niyan, no? Basta about sa electrical ng ating motor, kaya natin gawin yan. At kung hindi natin kayang gawin, lalagyan natin ng solusyon yan. No? Mga ka-riders, walang problemang hindi naaayos. Located at Barangay Poblacion 5, sa tapat ng Iglesia ni Cristo, Barangay Holan tapat nun. So, sa tapat nun, pwede na kayo magtanong sa barangay. Ituturo na yung location papunta sa shop ko. So, yun lang. GMA Cavite, mga ka-riders. So, ayan. Lagyan na natin ng wire yun. Yellow at white wire na galing sa stator coil. So, pagkatapos nyan, syempre, tatalupan natin. Tapos, pagkatalop, ilalagay naman natin siya dun sa bagong rectifier regulator ng ating motor. No? So, yung yellow, color code lang. Yung yellow na galing sa stator coil, ilalagay nyo rin siya sa yellow na bagong rectifier regulator. Ayan. So, makikita nyo. So, ilagay nyo lang siya mabuti. Kasi, hindi natin siya hininang. So, kailangan, kapit na kapit siya para hindi siya magkakaroon ng parang puti-puti, no? Kasi sa sobrang init ng wire, nagkakaroon ng puti-puti. Lumulutong siya or gumagapok. Pero kung gusto nyo naman ng mas matibay, pwede nyo siyang hinangin. Tapos, i-tape. Yan, tulad ng ginagawa natin. Pang Honda. Pang Wave. So, yeah. Yan, habang tinatape natin. Yan, tape mo lang mabuti. Tapos, putol. So, nakabit na natin yung ating yellow wire. Sunod naman yan, yung ating white wire. Yung ating white wire na galing sa stator coil, ilalagay naman natin siya sa white wire ng bago nating rectifier regulator. So color code lang siya. White sa white, yellow sa yellow. Kaya hindi kayo maliligaw mga ka-riders.
Basta wag niyo lang i-skip yung video, no? Kasi hindi naman sa ayaw kong pa-skip nyo. Kasi ang dahilan nun, pag in-skip mo, hindi mo makikita yung tamang procedure o tamang connection. Kasi i-skip mo lang siya. Tapos, pag nagkamali kayo, di ba, magkakaroon ng problema. Kaya, tsagain nyo na, tapusin nyo yung video para sa magandang kalalabasan ng atin pagdi-DIY ng full wave ng atin motor. So, nililigawan niya lang talaga dyan. Nililigawan niya yung anak ni paring Erwin dyan. Shota. Tsaka sa mga nagsasubscribe na po at nanonood ng ating video, salamat po sa support nyo. Tumasa po kayo na mas pagagandahin pa natin yung ating mga bidyong i-upload, no, para mas makatulong sa atin, no, sa pagdi-DIY ng atin wiring ng motor. Yan, tapos pag i-connect na natin siya sa isa't isa, lagyan natin ng wire yung ating idinuktong, no, para makover siya at hindi siya pangit tignan. Kasi pag pinabayaan lang natin siya, parang hindi siya kayang tignan sa ating motor kahit naka-cover siya ng fairings. Hindi kaaya-aya, no. Tsaka kung tawagin nila, no, spaghetti nga daw, no. Sauce na lang daw kulang. Ang kulang, no. Kaya 'yon, para maganda siyang tingnan at hindi siya nakasagabal sa ibang parts ng ating motor. So, ayan. Okay na. Ipit lang muna natin. Ayan. Tapos, ang natitira na lang wire ay yun, kulay green, red, tsaka black. So, dyan na natin ikakabit yung socket, no? Pwede na natin ikabit yung malaking socket ng ating bagong regulator, no? So, ayan. Papasok natin siya. Pagtatapat-tapatin lang rin natin siya. Kasi yung lumang socket ng ating lumang regulator, so, nandun na yung mga wire. Ang gagawin nyo na lang, itatapat nyo doon yung kulay green, green sa green, no? Yan, tingnan nyo. Sukatin nyo muna. Yan. So, titingnan nyo lang yung green sa green, red sa red. So, unahin natin yung red. Kung saan siya nakatapat, no? Tingnan nyo sa lumang socket ng ating regulator. Tapos, dun nyo rin ilagay sa bagong socket ng ating regulator, no? Yung bago. Para magkatapat siya. Tapos, yung green sa green din, no? Yan, magkatapat siya kailangan. Tapos yung black, so hindi na natin siya ilalagay sa regulator, sa socket, sorry. So yan na, magkatapat na yung red tsaka green. Kasi yung red, papunta yun sa ating battery, no? Siya yung charging output ng ating regulator, papunta sa battery para mag-charge yung ating battery. Ganon din naman yung ating ground, no? Sa battery rin siya papunta. So, natitira na lang yung kulay black. So, ayan na, nakadikit na. Ang gawin nyo nga, palalagyan nyo siya ng cable tie. Yan sa akin na yan kasi hindi naman siya compatible. Hindi siya sukat. Pero, pwede naman gawan siya ng remedyo, no? Pwede siyang pagsamahin, tapos lagyan nyo na lang siya ng cable tie para hindi siya makalas. Or kung wala kayong cable tie, tape na rin. Lagyan nyo siya ng tape. So, black wire na lang natitira. Yung mga black wire, lalagyan natin siya ng additional wire. Siyempre, black siya. Black din ang ilalagay natin. Yan. Tapos yung black wire na yan, no? Sabihin ko na, no? Habang nilalagyan natin, no? At tinitipan. Yung black wire na yan, siya yung, ang function niya sa atin regulator, no? Ay siya yung pinaka-limiter, no? Kapag puno na or okay na yung ating battery na full charge na siya ng ating regulator, siya yung automatic na magsha-shut off o siya yung magsasabi na kailangan ng itigil, no? Yung pagcha-charge. Yang ang trabaho ng black wire.
So wala naman yung kuryenteng nalabas, wala yan output, wala rin siyang ground, no. Ang trabaho niya lang limiter, no. Kailangan siyang supplyan ng wala siyang output pero kailangan siyang supplyan ng 12 volts positive, no. Pwedeng direkta sa battery. So pero mas maganda kung sa accessory line, no? Tapos kung hindi naman kayo battery operated pa, yung kulay yellow na nasa stock ng socket ng old regulator nyo, yung kulay yellow, pwede nyong itap dito, no. Idikit nyo dito sa black. Tapos pagsamahin nyo siya, tapean nyo. Tapos yung excess na wire ng black na galing sa black, ididikit nyo naman siya sa positive, no, para automatic battery operated na kayo. Hindi na kayo mag-operated doon sa may pinakamalapit sa atin panel gauge, no, sa speedometer gauge, kasi kadalasan doon nagba-battery operated. So ayan, mga riders, nalagyan na natin siya ng wire. So yung wire na yon, ididikit natin siya sa positive o accessory line na tinatawag ng ating motor. So yun Honda, ang accessory wire nito na kulay ay kulay black. So hanapin nyo dito sa may socket, tong kulay puting socket na to. Yan sa baba, may makikita kayo dyan black. Ayan, yan black wire na yan. Yan black wire na yan, papunta yan sa foot brake, no? So solid black siya. Diyan na lang natin siya itatap. Pwede na yan. Kasi basta positive siya, no? Yung paglalagyan nyo ng black na galing sa rectifier regulator. So, sisingit lang natin siya dyan. So, sumasala pa yung ating cutter, no? Yan. Yun. Dali. So, singit lang natin siya. Nakita niya yung pin na yan, black wire na yan. Solid black wire na yan. Yan ay accessory wire. Papunta sa atin foot brake. So, diyan ko na siya ikinabit. Tandaan nyo, solid wire, accessory wire ng atin Honda Wave. Solid wire siya, solid black wire. No? Yung kulay niya, black na black lang. So, diyan natin siya ikabit. Tapos, lagyan natin din ng tape. Tapos, cable tie para hindi siya mahila-hila. So, yun mga ka-riders. Okay na. Pag naikabit nyo yan, tapos na ating pagpo-full wave. So, i-double check nyo na lang yung mga connection kung natipan nyo mabuti at kung tama yung color code ng mga wiring. So, yan. Okay na yan. So, yung mga riders, okay na siya. Kaya, natapos natin yung ating pagdi-DIY ng full wave Honda Wave 100. So, yan. Kung nagustuhan nyo mga riders yung ating video, huwag nyo kakalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video upload natin sa ating YouTube channel. So, yun. At oo nga pala, ulitin ko, open na po yung ating shop, no? Dito lang po sa aking bahay, no? Sa bahay namin. Located at GMA Cavite, Barangay Poblacion 5. Sa tapat po siya ng pinakamalaking kapilya ng Iglesia ni Cristo. So, sa tapat nun, Barangay Hall. So, sa Barangay Hall, pwede na kayo magtanong sa mga barangay tanod doon, yung mga tambay na barangay tanod, pwede na kayo magtanong. Tanong nyo lang si Angelo, no? Or Jello. So, sa baba lang nun, nandun na yung shop ko, no? Makikita nyo na. So, ang service offer natin about sa wiring ng motor, general wiring, o mga pa-install ng kung ano-anong ilaw sa inyong motor, paglalagay ng alarm, paglalagay ng kung anong gusto nyo ilagay, ilalagay natin. So, yun lang. At sana may natutunan kayo at God bless sa inyong lahat. Ride safe palagi. At yun lang. So, God bless. Okay. Dahan-dahan. Sige, sige. Dire-diretso lang. Buksan mo yung ilaw mo. Lahat, pati headlight.
bukas yan lahat, pati headlight. Yan mo. Ilaw mo. Ilaw mo. Pati headlight bukas. Okay. Hayaan mo lang. Diba? Yung mga lakas mag-charge, stress pa rin. 13.1. Pag ni-revolution mo,